At ganoon po para malaman naman natin ang update tungkol po dito naman sa ating panahon, makakasama po natin si Miss Connie Dadivas, na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Miss Dadivas. Yes, good morning din sa'yo, Amor. Miss Dadivas, kahapon nga po ay tuloy na nakapasok ang bagyong Francisco dito sa ating POR at tinawag po natin ito na bagyong Orduha. Sa kasalukuyan po ba, ano na bang update natin sa lokasyon po nito, yung lakas, paano po ba ito kikilos sa mga susunod mga oras? At syempre po ang tanong po ng marami sa atin, kailan po ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Ang bagyong Orduha ay kasalukuyan na sa layang 1,000 kilometers, hilagang silangan ng Itbay at Batanes, at taglay pa rin ang pinakamalakas na hangin na 160 kilometers per hour at ang bugso ng hangin na umaabot hanggang 195 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 11 kilometers per hour. At kung wala pong pagbabago, itong bagyong Orduha ay bukas po ng madaling araw ay nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So ayan po mga kabayan, posible po na bukas po ng madaling araw ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Orduha na patuloy po nating binabantayan. At ito naman po, Miss Dadivas, dahil po tayo ngayon ay nasa Northeast Monsoon Season na o nasa pag-iral na po ng hanging amihan, ito po ba inaasahan natin na magtutuloy-tuloy na po hanggang sa mga susunod na mga buwan o magiging consistent po ba ito o di kaya naman po ay magkakaroon din po ba ito ng mga breaks o yung tinatawag po natin na monsoon break katulad po ng nangyari dito po sa Southwest Monsoon o habagat na naranasan po natin nitong mga nakalipas sa buwan? Asahan natin na magtuloy-tuloy itong tinatawag natin ang amihan. Patuloy na mag-aapekto ito sa Luzon, pero minsan naman pag malakas po yung hanging amihan ay umaabot ito hanggang Southern Luzon and Visayas. Pero pag time naman na medyo mahina siya, Northern Luzon lang halos ang naapektuhan nito at magdudulot pa rin ito ng mga paulan. Hindi naman tuloy-tuloy na mga paulan, pero may time din na may mga pag-ulan, mahinang pag-ulan at may time din na wala tayong pag-ulan pero may mga maninipis na mga kaulapan. Okay, so ang ibig sabihin lamang po katulad po ng hanging habagat o Southwest Monsoon, ito pong Northeast Monsoon na ito ay meron din pong mga panahon na malakas, meron din naman pong panahon na ito rin po ay humihina. Kaya po antabayanan po natin yung mga pagbabago na mangyayari dito po sa mga susunod na mga araw, dito po sa lagay ng ating panahon. Ms. Dadivas, ito naman po, mula po nang pumasok ito pong Northeast Monsoon o hanging amihan dito sa ating bansa, ito pong access ng ITCC ay bahagya pong bumaba. So hindi na po ito masyado nakakaapekto dito sa anumang bahagi ng ating bansa. So ngayon po, inaasahan po ba natin na ito rin po ay magtutuloy-tuloy na rin? O ito po may chance pa rin po ba na posible po na umakyat ulit itong access ng ITCC at makaranas po ulit ng mga pag-ulan ang ating mga kabayan, lalong-lalo na po sa Mindanao area kung saan po dito po naramdaman talaga yung pagbaha nitong mga nakalipas sa buwan? Sa kasalukuyan, ang tinatawag natin Intertropical Convergence Zone ay nasa Southern Mindanao, south of Mindanao. So inaasahan po natin dahil winter na po sa may Northern Hemisphere at magiging summer na po sa Southern Hemisphere, pababa na po yung Intertropical Convergence Zone natin at iiral na po ang hanging amihan. Ayan, magandang balita po yan para sa ating lahat na inaasahan nga po natin na talaga pong dito na po sa baba ng ating bansa, ito nga ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ms. Dadivas, ano naman po magiging lagay na ating panahon sa araw ito ng Miyerkules? Dahil ito po ang pinakita ng ating mga kababayan na syempre po yung mga papasok ng trabaho at mga eskwela na meron pong pasok pa rin hanggang sa ngayon. Ay inaasahan pa rin natin lalo na meron tayong bagyo at hinahatak nito ang hanging amihan or nag-enhance ito ng hanging amihan, may mga paulan tayo or light rains lang po sa may Northern Luzon at dito naman sa may Central, Southern Luzon, Visayas and Mindanao, meron tayong na-expect na mga thunderstorms, lalo na po sa bandang hapon o gabi. Follow-up question lang po, meron pa rin po ba tayo nakataas hanggang sa ngayon na gale warning para naman po sa kapakanan ng ating mga kabayan na meron po mga maliit na sakyang pandagat? Meron po tayong gale warning na nakataas sa may northern seaboards ng Northern Luzon and then eastern seaboard ng Central and Southern Luzon.
Kaya po para po sa mga nabanggit na baybayin ni Miss Connie Dadivas, hindi pa po kayo pwedeng pumalaot dahil inaasahan po natin ang paglaki ng mga alon at syempre po malakas na hangin na siyang magiging mapanganib naman po para sa inyong paglalayag. At maiba naman po tayo, Miss Dadivas, eto naman po dahil mainit na usapin pa rin po hanggang sa ngayon sa mga balita, lalo na po ito pong mga paglindol dito po sa ating bansa. Ngayon po pag-usapan po natin ang tungkol dito sa tinatawag po natin na Pacific Ring of Fire. Ano po ba ang tungkol dito at ano po ba ang kinalaman nito o koneksyon sa mga nararanasan nating natural disasters dito sa ating bansa, dito po yan sa Pilipinas? Ang Pacific Ring of Fire, ayun po yung chain of active and dormant volcanoes. Makikita po natin halos nakapaiikot ito sa may Pacific. At once na naging active po isang volcano, yun po ang nagkakos ng mga paglindol. So yun po isa sa mga causes ng natural disaster. So ayan po, naliwanagan po tayo, kaya po tayo nakakaranas sa mga paglindol dito po sa ating bansa dahil tayo po ay nandito rin sa tinatawag natin na Pacific Ring of Fire, kung saan nga po dito natin makikita talaga yung mga aktibo na mga volcanoes at syempre po nandito rin po yung mga paggalaw talaga ng mga plates, kaya po tayo nakakaranas ng tinatawag natin na earthquake. Kaya po patuloy po tayo mag-ingat at syempre maging alerto sa lahat ng oras. Ay maraming salamat po, Miss Dadivas, sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Meron ka na lang ba mga reminders para sa ating mga viewers? Lagi lang po tayo maging handa, lalo na po nasa taglamig na po tayo na panahon, lalo po sa mga kabataan, posible po at madalas ang magkakaroon ng sakit, lalo na po ang sipon dahil sa malamig po ang ating umaga or pababa na po ang ating mga minimum temperature. Ayan nga po at natunghayan po natin si Miss Connie Dadivas sa weather forecaster ng Pag-asa. O mga kabayan, tutok po mabuti sa bawat bahagi ng aming programa dahil mamaya malalaman nyo na ang aming question of the day. Make sure na masubaybayan mo kami mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga para masagot mo ang aming katanungan. At ngayon dumako muna tayo sa ating sunrise at sa sunset.